Sa link na yon nandun nakalagay yung list ng 50 agencies, tapos kumpleto na dun yung kanilang mga email address, yung kanilang phone number, address. Yun. Fall na, tingnan nyo. Diba? Wala na. Ano ngayon? Alas 2 na to ng hapon. May araw pero malamig. Makikita mo yung mga rito, mga naglalakad, mga naka-jacket na rin. Lumalamig ng panahon. Yung mga POEA legit agencies, no, sa Pilipinas. 50 agencies to na pwedeng magpapunta sa inyo dito sa sa Canada, no? Isa-isahin natin. Lalahatin pa ba natin? Huwag na. Titignan na lang natin yung pero bibigay ko pa rin yung list ng ng 50-ish na legit agencies natin diyan, yung mga registered agencies natin sa POEA. Saka titignan natin kung ano yung mga may offer nila ng mga trabaho na hinahanap dito sa Canada. Usually to mga nasa parang September, August pinost, pero hindi pa naman fully filled, kaya yun. Yung bago na daanan dito, hindi na dadaan doon sa may side na yan, no? Meron na siyang bagong way, ayun, bagong pathway papunta ng papunta ng Walmart. Dun iikot ka pa ganun dito. Yan, doon ang daan mo. Dun. May train. Mas madali ng umikot. Bagong daanan. Ba? Mas pabor to, lalo na sa akin na puro skateboard lang. Yun, nakahanap ng pwesto. Grabe no, tirik na tirik yung araw. Pero ano naman yan, peke yan. Medyo malamig pa rin. Ito yung nakakapeke no. Akala mo malamig, tapos lalabas ka. Kaya ako nangingitim lalo rito. Yun nga. Yung mga legit agencies natin. Marami 'to 50 to na list. Tingnan niyo na lang dito sa description yung mga yung 50 agencies na yun. Mga mga nakalista sa POEA. Saka usually dito yung mga i-discuss ko mga may nakita na ako na nakapagpaalis ng mga Pilipino papunta dito sa Canada. Mga yan, legit talaga. Nahin na natin yung syempre yung nakapagpaalis sa akin sa Pilipinas. Subok na to. No processing fee, no placement fee, no salary deduction. Usually kasi may mga ganyan yung unang sahod mo sa pupuntahan mo na bansa. Pero itong staff house, subok na to, wala talaga tong kahit anong babayaran. Yung mga ginastos namin dito sa agency na to, kulang-kulang mga 30,000, pero lahat yun binalik bago kami umalis. Kaya subok talaga to. Ngayon yata may mga nagayahan na rin ng mga ibang agencies na ganyan, yung binabalik yung pinang IELTS mo, yung pinang medical mo, parang sinundan nitong yung staff house. Pero to subok talaga to. Ngayon pwede na silang meron na silang online. Open na uli yung online na yung website nila kasi nag-down yan yung website nila. Ngayon pwede na kayo uling mag-apply online sa website nila. Pero pwede rin silang yung magwo-walk-in.
kadalasan dito sa mga sasabihin ko na to, ano to pwede naman kayo mag-walk-in, pwede kayong online, no? Pero syempre, mas maganda mag-walk-in kayo para matanong nyo yung yung mismong detalye dun sa agency. O sa staff house ngayon, meron silang nakapost na hotel room attendant, saka hotel public area attendant. O yung may mga experience niya. Usually dito sa mga mga agencies na to hindi to yung tulad sa job bank na na mga experience, mga ganun. Dadaan kayo sa agency, kailangan nyo merong experience. Usually to 2 to 3 years na experience kung ano man yung nakapost na trabahong hinahanap nila. Kunyari sa butcher, 3 years, merong 2 years, mga ganyan. Dapat meron kayo niyan, maipoprovide nyo yung COE para sa kung sa kung meron kayong sariling business, dapat meron lang kayong yung business permit, yung mga ganun. Meron kayong ipapasa na ibang dokumento para lang mapatunayan na nagtrabaho kayo dun sa experience na sinasabi niyo sa resume niyo, no? Sa ngayon sa staff house, hotel room attendant, saka hotel public area attendant. Kasi yung sa sa mga butcher, parang ngayon, nakahinto ngayon. Kasi yung mga dapat na aalis nung August, January na in-schedule sila. Kaya baka by next year na. Pero mas maganda, applyan nyo lang ng applyan. Ilalagay ko naman lahat ng mga link nila. Yung link nitong staff house, saka yung telephone number, yung address nila dito sa sa video ko na to, no? Next. Ito, yung yung sikat na sikat to sa Pilipinas, yung Magsaysay. Meron tong mga pang maritime, merong mga pang land base, pero ang sikat sila sa kanila ngayon yung pagka-Canada saka sa UK. Meron silang pinost ngayon, meat cutter saka swine technician. The usual requirements, kailangan nyo ng IELTS. Dito papasok yung reviewer na pinamimigay ko. Kaya message nyo na ako sa FB page ko o kaya sa sa aking WhatsApp. May WhatsApp ako. Follow nyo na rin yung TikTok ko. Ilalagay ko din yung ibang mga agencies na hindi ko babanggitin dito para ma-update kayo kung ano yung mga kailangan pa nila na na tao sa ibang bansa. No, ito Magsaysay, meat cutter, swine technician. Pwede rin sila sa online, pwede rin sila sa sa walk-in. Ipopost ko na lang yung yung details nila. Ito may mga may phone number sila, email, yung website nila, saan kayo pwede mag-email. Lalagay ko na dito, no? Next, pa? Yung sunod, yung isa pa tong na sikat na na nagpapaalis din sa atin sa Pilipinas, ISO, International Staffing Organization. Yan. Rin to na agency sa Pilipinas. Meron silang pinaalis lang itong September, mga swine technician saka meat cutter. Itong September, napalipad nila rito. Nandito sila sa High Life. Yung mga mga napalis. Ngayon kasi continuous yung High Life pa rin sa pag-apply. Sabi ni Jasmine, yung kapatid ko na pumunta rito na na student. Dati nung time ni Emerson, kasi si Emerson, shout out si Emerson, panoorin niyo yun kung gusto niyo malaman yung mga yung mga sahod ng butcher dito. So mga swine tech, nasa 80% daw yung mga Pilipino dun sa High Life. Ngayon daw, sabi ni Jasmine, parang 90 to 95% na puro Pilipino na raw yung mga mga empleyado ng High Life. Kung ayaw nyong ma-lonely, ma-homesick, mag-High Life kayo. Doon puro Pilipino mga tao. Dito sa Maple Leaf kasi halo. Talagang ang ng Maple Leaf is yung nila, yung diversity, yung mga tao. May sa amin sa linya namin sa Loin Line, yung katabi ko lagi sa linya, Ukrainian tapos Chinese. Halo-halo yan. May mga may mga Indiano, may mga Canadians, may Russians. Yun, mga sila, mga kasama ko sa trabaho. Sa High Life, kadalasan daw puro Pilipino.
no? O ang opening ng ano ng ISO, International Staffing Organization, syempre yung swine tech sa meat cutter. Tapos meron din silang housekeeping, cook, yung mga front desk na ano na personnel kailangan din nila. Itong mga to Canada tong sinasabi ko, Canada na ano na country ang pupuntahan. Kailangan syempre ng IELTS, paulit-ulit ko. Humingi kayo ng IELTS reviewer, effective 'yun. 'Yun yung ginamit ko ba para makapumasa ako sa ano sa IELTS exam ko sa Pilipinas, no. 'Yun. Next. Ito, sikat din 'to. Yung IPAMS. IPAMS, hindi ko alam kung anong pagbigkas dito eh. Meron akong mga nakausap dito, ang agency nila. Ano sila sa IPAMS galing na agency. Ano rin to, matagal na to na agencies, kasi ito yung usually na nakikita ko na nagpapaalis papunta sa mga UAE, basta sa Middle East, marami sila, pero meron din silang pang papunta ng Canada. Ang mga hiring nila ngayon ay ano nga sila, pumupunta nga sila sa iba-ibang city para magse-set sila ng araw para mag-job interview sila. Pumupunta sila madalas sa Iloilo, sa Rojas City. Ang mga kailangan nila na mga ano rito, hindi yung mga kakaiba yung hanap nila ngayon dito. Hindi yung mga tungkol sa butcher. Small engine mechanic, diesel mechanic, electric heater assemblers, saka sheet metal workers. Iba yung line of work na hinahanap nila. Kaya kung meron kayong experience, usually yata to 3 to 5 years ang experience na kailangan nila rito. Medyo mas mataas pagka yung hindi mga butcher, mga housekeeping. Check niyo yung website nila. Ilalagay ko rito. Ilalagay ko na rin yung kanilang email, yung kanilang phone number para matawagan nyo, saka yung kanilang website. Saka yung address na rin nila para kung gusto niyo mag-walk-in, no? Next, ito Mercan. Ito sikat din tong Mercan na to eh. Usually tong mga to, meron din silang kinukuha ng mga rito, mga swine tech, mga meat cutter. Pero sa ngayon, yung mga nakapost nila sa website nila, sa FB page nila, long haul trailer truck driver, o yung mga nagtatanong sa akin na truck driver, mga baker, cook, food service supervisor, mga manager, o heavy equipment mechanic, heavy duty technician, saka automotive technician. Mas marami silang hinahanap dito. Kadalasan tong mga to, mas mataas yung requirements na itong mga to. Kung hindi mga butcher, mga meat cutter yung kailangan. Mas mga 5 years experience, saka kailangan graduate kayo sa mga course nito. Kaya mas maganda kung kunyari mag-a-apply kayo, may bahala kayo, kasi sarami ng mga nag-a-apply na gustong pumunta sa dito sa Canada. Meron kayong edge, dapat yan ang kailangan nyo. Yung mga requirements nila dapat kompleto mo, ganun. Ito Mercan Canada Employment. Yun na muna. Yun yung mga importante na mga dito, yung mga agency. Sila lang yung mga nakikita ko na madalas may napapaalis. Meron pa yung MEC sa Conestoga yata yun. Marami, basta nakalagay sa description ko sa video na to, lalagay ko dun yung link kung ano yung mga agencies na yun. 50 agencies yun na nagpapapunta sa Canada. Hindi lang sa Canada, sa UK, sa New Zealand, sa Australia, sa UAE, lahat meron. Sa link na yon nandun nakalagay yung list ng 50 agencies, tapos kumpleto na dun yung kanilang mga email address, yung kanilang phone number, address, etc. Lahat yun nandun na, no? Isilipin nyo na lang para i-check nyo. Tapos kung meron kayong mga tanong sa agencies na na gusto nyong malaman yung detalye, message nyo na lang ako, no? Yun lang, para lang para lang marami tayong matulungang makapunta sa sa Canada. Napakaraming kailangan na tao rito sa Canada. Huwag nyo na muna isipin yung mga mga crisis na housing crisis na yan, na
Sa Pilipinas din naman namumblema yung mga tao. Ngayon nalaman ko sa asawa ko, ang 2-piece chicken pala dyan, 200 na. Napakamahal ng 2-piece chicken. No? Mahirap kayo dyan sa Pilipinas. Dito kasi, sabi nila tumataas yung bilihin, mataas yung bilihin. Pero, ganun pa rin, kaya pa rin ng, sa akin, hindi naman ganun kataas yung sahod namin dito sa highlight, sa Maple Leaf. Pero, kaya pa rin. Kung kunyari, gusto mong kumain, magkape, mag-Starbucks ka ng 4 na beses sa isang araw, kayang-kaya. Kasi magkano lang, $2. Kayang-kayang bumili. Sa Pilipinas, magkano na kape sa Starbucks. Tapos ang problema pa doon sa Pilipinas, tumataas ang mga bilihin, hindi naman tumataas yung mga sahod. Tulad ng sinasabi ko sa huli kong video, napaka kung kunyari middle class ka, wala, hindi ka yayaman doon. Dito kasi sa Canada, lahat, sabi nga nila, pagka nagiinuman kami nito ng tropang 2 joints, ang kinaiba rin nila ng buhay nila dito. Kung ano yung gusto nilang bilhin, kung ano yung naisip nila bilhin, mabibili nila. Walang problema sa yung iba kapag masyadong malaki, utangin mo, syempre credit card, kailangan credit card. Pero mababayaran mo pa rin yun sa sahod mo sa kahit di ka mag-overtime, kahit yung kahit minimum lang. Dito sa Brandon City yung sinasabi ko hindi ko nilalahat sa Canada kasi pag pumunta ka sa ibang probinsya ng Canada, napakamahal ng yung pinapanood ko na pumuputok yung pangalan ngayon sa FB, shoutout sa iyo si Michael Henry Morato. Yan, shoutout sa iyo, tropa. Taga Vancouver siya. Pero gusto niya na raw lumipat kasi nga sa sobrang mahal na raw manirahan dun sa Vancouver. Hindi ko lang alam kung saan siya tutuloy manirahan, pero yun nga, maraming mapagpipilian dito na province. Kung gusto mo yung mga scenic na lugar, mga pang Instagram na picture, pumunta ka ng Alberta. Pumunta kami ng Alberta nung kailan lang. Napakaganda sa lugar na yun. Kung gusto mo talaga ng Tapos maganda dun sa lugar na yun, yung mga scenery doon, yung mga falls, yung mga walang mga bayad, walang mga entrance, hindi tulad sa Pilipinas. Pag pumunta ka sa mga ganyan, merong environmental fee, mga ganon, dahil pambabaya, may entrance. Doon wala. Tapos pagka dito ka naman sa Brandon City, kung gusto mong mag-ipon, kung gusto mong manira ng simple, maganda rito sa Brandon City kasi wala kang masyadong gagastusan. Pinakamalapit mo na mapupuntahan dito Winnipeg yan, kasi yung Winnipeg dito 2 hours away. Marami namang mapupuntahan dyan sa Winnipeg. Nandun kasi kadalasan mga Pilipino, marami rin sa Winnipeg. Tapos kung gusto mo yung mga kunyari nasa mga computer related yung gusto mo, sa Ontario, dun daw yung pinakaano nila sa mga computers, ganyan. Marami mapagpipilian, napakalaki ng Canada. Marami mapagpipilian na lugar, no? Yun lang. Dami ko na namang sinasabi. Gusto ko lang sa mga agencies, sige na. Uuwi na ako. 50% na lang yung baterya na itong one wheel ko. Hindi ko alam kung makakauwi pa at mag-grocery pa pala ako. Yung sa mga nanghihingi ng CB, yan na naman, no? Ma-message nyo ako sa aking FB page, sa WhatsApp. Tapos i-follow nyo na rin ako sa aking TikTok, no? Kung gusto nyo makaalis, talaga tatandaan nyo lang, if there's a will, there's a way. Sa Tagalog, kung may gulong, may daan. Sige na. Like, share, subscribe, yung mga ganun. Paalam.